Ito na naman po ang inyong lingkod. Magbabahagi po ng kaunting opinyon sa mga kaganapan po na nangyayari dito po, mga Bokatribs, sa ating usaping politikal. Alam niyo, mga Bokatribs, napanood ko po ito pong isang content na ginawa po nitong si Attorney Regal, isang abogado na nagbigay po ng kanyang opinyon at pananaw doon po sa usaping may kinalaman po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanya pong pagkakalagay doon sa ICC. At doon din po sa punto na hinihiling po ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mabigyan po siya ng interim release. Subalit makailang ulit na po na ginawa po itong interim release na ito bilang paghiling sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit magpahanggang sa kasalukuyan, nananatili pa rin po na ito ay denied. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. At sa isang kadahilanan, mga Bokatribs, na sinasabi po ng ICC, yun pong maraming mga pahayag di umano nito pong anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Vice President Sara Duterte, ng mga pahayag po ay ginagawa po niya sa magkakaibang bansa sa pamamagitan po ng kanyang travel tour. At dahil po doon, sinasabi po ng karamihan na
Ang may kasalanan po kung bakit hindi maaprubahan ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay yun pong mga kilos na ginagawa ng kanyang mga anak at syempre pa ng kanyang mga taga-suporta. Gayon pa man, mga Boca Trips, eto nga pong si Atty. Regal ay nagbigay po ng kanyang opinion, ng kanyang salubin sa mga pangyayari. Siya po ay nagpaliwanag at ibinigay po niya ang kanyang mga nalalaman doon po sa mga ganong pangyayari. At dahil po doon, mga Boca Trips, niliwanag po niya ang mga issue, binanggit po niya ang mga kadahilanan, nagbigay po siya ng mga pananaw, nag-cite po siya ng mga batas na magpapatibay sa kanyang sinasabi. At dahil nga po dito, tila ang mga ganitong usapin po at ang ganitong pagpapahayag po ni Atty. Regal ay hindi po nagustuhan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At bilang tugon sa nagawa ni Atty. Regal na hindi nila nagustuhan, magpahanggang sa kasalukuyan ay umaani ng batikos at tumatanggap ng mga buzzer at walang tigil na pagbabas dito kay Atty. Regal. At dahil dyan, nabawasan ang kanyang mga followers, nabawasan ang mga taong naniniwala sa kanya, at hindi lamang nababawasan, hinahatulan pa siya ngayon na tila daw itong si Atty. Regal ay nabayaran. Well, punto de vista, nabayaran man po o hindi itong si Atty. Regal, labas po ako doon. Ang punto de vista ko po, sa ganang akin, marahil po ay hindi ito tatanggapin ng karamihan itong sasabihin ko, pero ito po ay katotohanan. Sa ganang akin po, walang sinabing mali si Atty. Regal. Wala po siyang sinabing masama. Ang kanya pong sinabi ay pawang mga katotohanan na nangyayari po sa kasalukuyan. Nag-cite pa po siya ng mga batas na kinapapalooban po ng kanyang ipinaliliwanag, kung kaya't wala pong mali sa kanyang ginawa. Subalit ang isa pong nakakalungkot ay ang kanya pong paghingi ng paumanhin doon po sa mga taong nasaktan na mga tagasunod ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nasagan ang akin po, kapag mali ang iyong sinasabi, karapat dapat na humingi ka ng paumanhin kung ikaw ay nagkamali. Subalit kung tama ang iyong sinasabi at sa tingin mo'y tama ang iyong mga sinabi, ang dapat na paninindigan dyan, masakta na kung sino ang masasaktan, tamaan na kung sino ang tatamaan, sa tugon ng katotohanan. Kaya hindi dapat na, para kay Atty. Regal, naniniwala ako na matalino ka at nakita ko naman sa mga pahayag mo, pero hindi ko maunawa ng puntos kung bakit ka humingi ng paumanhin sa bagay na nagawa mo na walang mali, sapagkat ito'y katotohanan. Ang ipinaliwanag mo ay punto ng katotohanan at hindi punto ng kasinungalingan. Subalit sila'y nasaktan, at dahil sa sila'y nasaktan, ngayon ay nababawasan ang followers mo, dumami ang buzzer mo, at maging ikaw ngayon ay hindi na rin nila iginagalang. Dapat, Atty. Regal, kapag ka tama ang ginawa mo, na sa palagay mo'y wala kang maling ginawa, hindi ka dapat mag-alala, hindi ka dapat matakot. Kahit maubos pa ang followers mo, okay lang yan. Basta ang mahalaga, totoo ang sinasabi mo. Ang mahalaga, tama ang ipinaliliwanag mo at naaayon sa batas. Kung gayon ang iyong sinasabi ay tama at totoo, Atty. Regal, hindi ka dapat humingi ng paumanhin. Mas makakabuti sana kung pinanindigan mo ang iyong sinasabi.
Mas makabubuti sana kung pinanindigan mo ang iyong mga ipinaliwanag at hindi ka humingi ng paumanhin. Sapagkat ang paghingi mo ng paumanhin, Atty. Regal, ay pagpapakita ng iyong kahinaan at pagpapakita ng pag-tolerate mo sa kanilang pag-uugali. Tinolerate mo yung ugali nila na kapag ayaw nila ng kanilang naririnig, kahit ito ay tama, kalaban mo sila. Tinolerate mo ang kanilang paniniwala na kay tama, kay mali, basta't ang usapin tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-uusapan, dapat na aayon sa kanila ang iyong sasabihin. At sa puntong yon, lalong lumaki yung ulo nila at lalo nilang tinanggap sa sarili nila na mas tama sila. Gayon pa man, kay tama kay mali, Atty. Regal, ang iyong ipinaliwanag at ikaw ay humingi ng paumanhin sa kanila at tinanggap naman nila siguro, marahil tinanggap naman ang ilan, pero sa nakikita ko, higit pa rin marami ang hindi tumatanggap nito. Kaya tuulitin ko lamang, sabi ko nga, Atty. Regal, the damage has been already done. Naroroon na ang damage nito. Humingi ka man ng paumanhin, tanggapin man nila ang iyong paghingi ng paumanhin. Again, the damage is already been done. Naroroon na yon, hindi na yun maalis. Kaya next time, para kay Atty. Regal, wag mo namang mamasamain, dahil hindi ko pinalalabas na mas magaling ako sa iyo. Alam kong mas magaling ka sa akin, pero payo ng nakakatanda, kapag may ginawa kang bagay at alam mong ito'y tama at alam mong totoo at at katotohanan ang sinabi mo, magalit na magagalit, tamaan ang tatamaan. Huwag kang hihingi ng paumanhin.